gabi. Mula Fellowship Hagunoy ay mabati ho kami ng masayang-masayang gabi sa inyong lahat. Of course, sa mga kapatid natin hanggang Bataan, Candaba, Tarlac, Camarin, hanggang sa, alam ko, binabantayan din tayo sa Amerika, sa US. So, ayun, naglabasan na yung mga ano ko. Okay, sa mga excited ay nais ko pong ituloy yung ating pag-aaralan. Sabi ho ng 1 Timothy chapter 4 sa verse 12, may pakiurasan nga ako. Ay sabi ho dito, huwag mong hayaang hamakin ka ni numan dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Okay, tayo po ay manalangin. Amang Diyos, salamat po sa gathering na ito. Dalayan po namin na kaming lahat ay kahabagan mo na makaabot ho kami doon sa gusto mo. At hubugin nyo yung mga puso namin, palambutin nyo po yung matitigas na puso. At aristuhin nyo po yung mga gumagawa ng rebelyon na hindi mo ginugusto para sa aming kalagitnaan. Kaya patawarin mo rin kami kung kami ay nagmalaki o kaya ay nag-isip o nagsalita ng laban sa iyong kalooban. We need the grace of God tonight, Lord God, with the Holy Spirit. We need you. And we need your touch tonight, Lord God. Sa lahat ng naabot nito, Panginoon, ay hipuin nyo ang lahat ng puso. Kasama ng mga anghel, binababantayan ko ang gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Amen. So, tuloy ho tayo. Okay na yung kuwan ko? Audio? Okay na rin yung aking kuwan? Video? Yes po. Ayan, okay. Tuloy tayo. Pinag-aralan ko lang po yung binigay na topic sa akin, yung tinatawag na exemplify, the typical example, doing good, or to do good example, to show something very clearly, to serve as an example. Sa Bible, may ilang mga bata na naging bahagi ng istorya at kahanga-hanga yung mga ginawa nila. Isa dito si Joseph, habang bata pa siya ay na, na nababantayan natin yung kanyang pagiging mapangarapin. Nagkaroon siya ng pangarap. Kilala siya sa pagiging mapangarap. He's a dream boy. At young man, full of wisdom, idealistic, and he stick to his dream kahit na anong mangyari. He grow by wisdom, yan, of the Lord, and his courage to wait most of all his dreams. Kaya ang ganda ho ng buhay din ni Joseph. Kaya yan ang pangalan ng aming bunso, si Joseph, kasi is a very, very good leader. Ang isa din sa pinakagusto ko rin sa Bible, nung bata pa ako, ay si David. At gustong-gusto ko yung pagiging pangalan pa lang ng David ay tamang-tama sa kanyang ginawa, sa kanyang attitude, sa kanyang character. So siya yung tinatawag na a man after God's own heart. Is a man who other than God's presence. Siya yung mapagmahal sa presensya ng Diyos. At ito yung tao na who love to give and build temple for God. Siya yung unang nangarap na magtayo ng templo ng Panginoon. Kaya naman siya ay naging great. At kaya siya great ay marami pong naging leader pero napakadalang ho nung nangyari sa kanya na talagang makikita natin na nag-excel sa kanyang mga example, sa kanyang mga environment, sa kanyang patutuo. So, today ay nagpapasalamat tayo sa organization ng
ating Mother Church, Love Fellowship Kalumpit, dahil sila po ang nag-initiate nito. At kaya ho pala natin mag-camp, first camp na ginawa ho natin ito. Kaya welcome! Welcome sa the Year of the Home. Yan. Alam nyo ba yung Year of the Home? Sa home na yan. Sa home yung ginagawa ang trabaho. Yan. Sa home na rin ginagawa ang mga entrepreneur. Kaya lumitaw ho yung mga entrepreneurship ng mga Pinoy. At yung mga hardworking natin na mga mother sa bahay na rin ginagawa. Actually, nabasa ko lang recently 2022 pa ito naka-ready na darating yung mga panahon na yung mga nasa city ay mag-uuwian sa province at mag-work for home. Pero pasalamat tayo kay Lord. Alam niyo kung bakit? In-advance na ni Lord. At ngayon nangyari na to dahil may pandemic, may COVID. Pero ang plano pala ng Panginoon, lapit na kasi siyang dumating. Kaya kailangan ay go tayo. Kailangan ay merong matapang. Meron bang matapang dito? Yan. Na Amen! Wow! Praise God. Sino kaya yun? Hallelujah! Yon. Who will come to our situation. At alam mo ninyo, nung pinag-aaralan ko yung buhay ni David, too much overwhelmed po siya dahil yung kanyang buhay ay very ordinary. Shepherd siya, shepherd boy siya. Pero nung nakita niya yung challenge, walang gustong humarap sa challenge, ano? So who will face the crisis or challenge about the pandemic? Parang ngayon, COVID is dangerous. Financial difficulties, many out of job, many in desperation and depression. Pero ito maganda, yung mga anak ng Diyos hindi pa rin natutumba kahit anong mangyari. But I would like to say na we are not exempted, ano. At nagtatanong nga ako bakit kaya si David at si Goliath ay naging famous sa Bible na the facing of the giant, ano. Ito yung first time na nakita ko yung bata. Actually, si David was very ang height niya at that time is 4'9". Tapos yung height ng Goliath ay 9'6" yata at the time. So talagang giant. So parang ngayon yung ating kalaban ay na giant ay hindi po tao at ang pinakamahirap ay hindi natin nakikita. So most of us are discouraged, hopeless about our situation. Ang pinakamatindi pa ngayon ay yung depression. Maraming mga Pilipino ang nasiraan ng loob. Hintay tayo ng ay minapanood na naman akong ganyan. Nananawagan siya sa kay Rafi Tolpo na pauwiin man lang siya. Nasa Saudi siya. Excuse me. At yung kanyang anak na 18 or 19 years old, babae, nagpakamatay, nagbigti po. Kaya gustong-gusto lang niyang makita. Grabe ho yung ngayon, yung depression, too much. Pero salamat at ang mga anak ng Diyos ay ibinukod ni Lord. Nandito tayo ngayon sa isang camp na virtual at naghihintay tayo ng galaw at hipo ng Panginoon. Amen, amen, hallelujah. Sino ang nag-i-initiate para lumaban at labanan ang mga higante? Wala hong gustong humarap dyan. So, discouragement, fear, actually karamihan pagka naghahamon ay tumatakbo sa laban ay walang iba kundi yung mga warrior na napili para sa Israel. At si David ay napasya lang doon dahil nautusan. At saglit lang po, babasahin ko muna saglit lang konti, ano. Parang may echo ako. Ang common ngayon ay, common po sa atin yung may mga sakit at common ngayon yung mga nangyayari. Ang mahirap po ngayon, bawal ho magkasakit, ano? Bawal
Bawal ho tayo malagay sa nakakatakot na sitwasyon kasi konting ano lang sipon ma-identify na kaagad na COVID yan. So, okay. Isa-isahin ko ang verse na ito. Gusto ko lang i- ipakita sa inyo na ang ganda ho ng istorya patungkol kay David at sa kay Goliath kasi nga dito ko po nakita na pwede palang manalo, pwede palang magwagi ang isang ordinaryo na tao, ang isang maliit na kabataan tulad mo, tulad ko, maliliit po tayo pero pwede ho Amen. tayong magamit ng Panginoon. Pwede ho tayong mag-excel kahit na bata tayo, kahit na mga mga kulang kapos tayo dun sa laki, kapos tayo sa height, kapos tayo sa pinag-aralan man, pero pwede ho tayong magwagi. At ito po yung principle na gusto kong dalhin ngayong gabi. Andyan ba yung ating PowerPoint na? So, ang number 1, 10 ways to exemplify. Andyan na ho tayo. Yan. Okay, andyan na. Okay, so ang number 1 po, para mag-exemplify, katulad ng unang ginawa ni David, ay number 1, he initiate the solution. Tingnan ho natin yung sitwasyon, Ang hari this time, si King Saul. Pero tandaan ho natin, King Saul is afraid. Pag may takot ka, wala ka sa control. Ikaw ang control ng takot. So, King, even he is a king, he is not in control. So, si David nag-initiate ng solusyon. Ano ba? Hindi pwede tayong talon-talunin ng higanting ito. So, habang tayo po ay natatakot, habang tayo po ay nagtatago, we will not be in charge. Kailanman hindi tayo magwawagi. Marami namang pong mga sundalo nung kasama nung Haring Saul ay from time to time doon sa Valley of battle ay naghahamonan sila, nagsasayruan sila araw-araw. For 40 days nang hinahamon ni Goliath pero wala pong gustong magtumanggap ng challenge na ito. Maraming mga sundalo, full gear sila, punong-puno sila ng training maybe o kaya sila ay punong-puno ng armor at kaya lang puro forma lang. At parang ganyan yung panahon ngayon na napakaraming tao ngayon na parang puro forma lang, magagaling ang sa pananamit, mahusay naman pag nagsalita, pero wala ho silang dalang solusyon. There's no solution or they don't know how to initiate the solution. At yan ang ating nakikita yan. Kaya kung gusto mo na mag-exemplify, yan, dapat hindi ka natatakot. Amen? At hindi puro forma lang. Habang lahat nakikita trouble, si David nakita niya yung kanyang potential. Kahit nakita ng lahat ang problem na wala silang magawa, si David ang nakikita niya ay ang potential na nasa loob ng kanyang pagkatao. Amen. Kaya ang number 2 natin, number 2, place demand on your potential. Yan. Place demand on your potential. At ayun. Ang potential ay binigyan ho natin ng meaning na dormant ability, yan. Untapped ability, yan. Dormant ability, untapped ability o kaya cap idea, yan. Yung potential balikan ko lang yung aking guide dali. Okay. Binigyan ko siya ng
definition, dormant ability, tulog na abilidad, unused potential, hindi pinapalabas, hindi ginagamit, yan. Mas nagagamit at dapat nating makita, no? Si David, nakita niya sa pag may krisis, dito lalabas ang iyong galing. Sa mga krisis na katulad dito ngayon, dito lalabas ang iyong galing. Yan. Potential mas nagagamit kapag may krisis. Hindi siya nakita na nag-training bilang militar, anwar. Pero bakit kailangan siya lalaban? Kasi nakita niya yung potential. Kasi confident siya, may nakita siya sa plano ng Diyos sa buhay niya. Kaya nga, ngayong gabi gusto kong hamunin kayo. Kung alam mong meron kang tinatawag na untapped ability, dormant ability, kaya mo ilabas ang galing mo kasi may katapat na krisis yung potential mo. At yan po ang dapat makita natin ngayong gabi. So, wag ho tayong matakot. I-demand ho natin yung ating potential. Sa panahon na ito ay marami ho tayong kinakaharap. So, demand your potential. Yan. Wala tuloy. Demand your potential. So, number 3 ho tayo. Hindi na ho ako magpapakatagal-tagal. Basta ang makita lang ho natin dito, tinatapatan ni Lord yung ating krisis sa pamamagitan ng ating potential na nilagay sa atin ni Lord. Number 3, test your own creativity. Yan, kung gusto mo mag-exemplify, dapat dito nasusubok yung creativity. Why? Bakit creativity? Si David, nakakapagtaka, no? Si David, hindi siya nagdala ng tabak, hindi siya nagdala ng sibat. Dumiskarte siya, may sarili siyang diskarte at ang kanyang diskarte ay sling o kaya tirador. He innovate his own weapon. Sometimes, yung normal ay hindi effective kasi hindi siya sanay. Kailangan nila malaki, magaling, mahusay sa digmaan. Pero si David, he find out the new way, solution is the new way, innovation, and creativity by the Holy Spirit. Kaya sinanay niya yung kanyang buhay sa paggamit ng tirador. So, yung nanay, nakita ko po yung tinatawag na creativity dapat lumabas sa atin ngayon, lalo na ngayon may pandemic. Isipin nyo kung paano kayo mga kabataan makatulong sa inyong mga sambahayan o kaya mga magulang. At hindi tayo dapat ang tawag nito, liability, dapat asset ho tayo ng ating pamilya. Kasi nga, lalo ho ngayon na walang mga trabaho ang ating mga magulang. Naalala ko po yung creativity, may isa pong tao na nag-iisa siyang anak, kaya lang ay kailangan niyang ibang bansa, kaya lang namatay yung kanyang tatay. So, sa panahon na magaling po siya, isa siyang magaling na nagtatrabaho sa ibang bansa, sa USA, sa Amerika. Nagkataon na ang nanay niya, pag tinatawagan niyang ganyan, madalas nalulungkot. At sabi niya, Nay, anong kailangan mo dyan? Sabihin mo lang. So, nagpapadala siya ng panggastos, pera, etc. Kung ano ang gusto ng nanay niya. Kaya lang, sabi niya, anak, hindi ko naman kailangan yan eh. Ang kailangan ko lang talaga ay yung may makausap man lang ako kasi nalulungkot ako dito sa atin. So sabi niya na hindi naman ako pwedeng mag-stay dyan kasi nandito yung trabaho ko. So isang araw naghanap siya ng paraan na makatulong siya doon sa nanay niya. Then bigla na lang siyang nakakita ng isang ibon na nagsasalita, yung mayna. At kaya lang sabi niya medyo mahal, pero pinag-ipunan ho niya, ginawa niya, pinag-ipunan niya. Then one day, ay pinackage po niya ito, pinadala niya sa Pilipinas. At nung natanggap na ng nanay niya, sabi niya, Nay, natanggap mo na ba yung bagong package na pinadala ko sa iyo? Surprise. Sabi niya, hindi pa. Hindi, hintayin mo lang na yun. Baka sa sunod na araw ay darating na yun. So, excited yung magulang, pero mas excited tong anak kasi sabi niya, ito ay makakausap ni nanay at kasi talking bird siya. Maganda siyang kasama ng nanay ko. Pero one day, nung kinakamusta siya ng nanay ng anak niya, nanay, kamusta na yung bird na talking bird na pinadala ko sa iyo? At ang sabi ng nanay, ay, yung bird ba na pinadala mo sa akin,
maganda siya, tapos cute siya. Pero sabi niya, masarap din siya. Yun. So, nag-gets nyo sana yung aking kwento. Nagkaroon siya ng creativity doon sa kanyang kaisipan na baka pwedeng makausap ito ng nanay ko. Kaya lang, kinatay ho ng nanay yung may na nagsasalita. So, creativity. Dapat lumabas yung galing, yung magagaling ho dyan. Ilabas ho natin yung ating galing ngayon to exemplify. Number 4, believe in your ability. Dapat dito lumabas yung mga abilidad natin. So, naalala ko po yung mga napapanood natin ngayon. Very, very, very practical lang po. Yung isang nurse na flight attendant ng Cebu Pacific ay na-lay off at nalungkot na lungkot siya, pero one day na napanood ko yung kanyang video, yung kanyang vlog ay na ano na lang natanggap siya sa Palawan. Ang layo ho nang natanggap kasi taga Cavite siya. Natanggap siya, at least yung trabaho niya, nurse pa rin talaga. Tapos frontliner siya sila at nagiging productive siya ngayon. So yung isang flight attendant din, nagtinda na lang ng abukado, yun, ang lakas ng benta. So yung galing ay hindi puro forma lang at hindi tinatago. Pinalalabas ang totoong galing kapag may hamon sa buhay. Yung katulad ng hamon sa atin ngayon, we need to believe in our ability to solve the problem. Kaya kung gusto mong mag-exemplify at maging model ka, maging example ka katulad ni David, hindi puro forma lang. So di siya nagdala ng sibat at tabak. Yan, pero may dala siya in the name. Sabi niya, I come in the name of my God. So sabi niya, pakakain kita sa ibon. Sabi ni Goliath, ang tindi ho ng labanan dito. Meron silang tinatawag na saywa, yung declaration. Pero si David hindi nagpatalo. Sabi niya, hindi, ikaw ang ipakakain ko. At pupugutan kita ng ulo. Kaya nakita ho natin, mahalaga yung declaration dyan. Ano? So believe in your ability to solve the problem. So ano yung problem mo ngayon? Financial. Anong problem mo ngayon? Ay ano ba yung sitwasyon mo? Wala kang trabaho? Believe in your ability. We can learn others. Walang ipinanganak. Amen. Yon. Walang ipinanganak na piloto agad o kaya computer technology agad o IT. We need to acquire knowledge and ability. Napag-aaralan yan. Amen? Napag-iipunan yan. Napaglalaanan yan. I have new friend. Good news, I have a new friend. Gusto nyo bang makilala yung friend kong bago? Of course, friendly siya. Of course, madali siyang kausap. Isang kalabit mo lang siya, sasagot siya kaagad. It's no other than siya po si Google. Yan. Kung naghahanap ka ngayon, mga problema mo ngayon sa Google. Yan, Google. Hindi gulong-gulo, Google. So, ang dami ho, natututunan ngayon magluto, napag-aaralan ngayon magmo-motivate ng mga halaman, mga click nga ngayon yung mga cactus eh. May kaibigan akong pastor, tagagawa ng mga lalagyanan ng cactus. Nag-click siya, taga Malolos. Pinsan siya ni Mayor ng Malolos. So according to David, I have experience to protect my sheep against lion and bear. So tinumba ni David ang kalaban, at dahil dyan, makakaya ko din itumba at ipanalo ang small battle na ito. Sino na niniwala sa'yo? Mas mataas yung ating crops o kaya gift. Amen? Mas mataas yung ating gifting. Yan. Believe in your ability to solve the problem. Ability is the highest form of gift. Creative style. It was kind of a gift from Creator. Look for new idea. Good idea. Oy, ang good idea, a God idea ay pinsan pala ito ng good idea. Yan. God's idea, andyan yung discardability. Ito ang kailangan natin ngayon. Kasi kung magtagal pa man ito, walang puwang dito sa poverty itong ating buhay. Ang mga anak ng Diyos, madiskarte, productive tayo, na-utilize natin yung mga given ability sa atin araw-araw. Focus not on the wrong ideas, but right ideas. Amen? So ngayong gabi ito ay tanggapin lang natin yan na meron tayong ability o kakayahan na isolve ang problem. Number 5, look what do you have, not on what you don't have. Dapat makita natin ngayon yan na
minsan may mga tao ginagawang excuses kasi yung wala silang ganito, wala akong ganyan, wala akong gamit na o wala akong pinag-aralan o kaya ay hindi ako sanay sa ganito. Pero gusto ko pong matandaan ho natin, may kasabihang Tagalog ho tayo. Para-paraan lang 'yan. Alam niyo po, kahit kaming mga pastor ay napakarami ho naming hinaharap din ng mga na challenge ano, iniisip namin ng aming family, iniisip namin ng church, iniisip namin yung mga individual, lalo yung mga kabataan na na kung saan-saan na, di ba? Pero alam niyo po, may paraan naman pala katulad ng ginagawa natin ngayon. So madaming tao may sakit, ah na sana, kung natapos ko lang sana, kinakanta pa ito ano, kung natapos ko lang sana ang aking pag-aaral. So, sana hindi ako naging tanga. So, di niya tinignan yung wala siya, kundi yung ano meron siya. He utilized the stone. Yan lang yung meron siya. At, pero sabi niya, meron pa akong isang alam. Yon, walang iba, kundi yung meron akong Diyos na buhay ng Israel na kasakasama ko mula pa ng bata hanggang sa panahon na ito. At ang ganda ho nung ano, nung ginawa ni David. Sabi niya, wala sa laki. Amen? Naniniwala ba kayo ron? Wala sa laki. Sabi niya, mas maganda nga yan, malaki. Madaling patamaan. Sana ganyan ho yung ating idea. No? Mahirap yung kalaban natin ngayon, hindi nakikita. Pero malaki ho ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At dinaan ni David sa bilis. So, mas mabilis pa sa sword, mas mabilis pa sa sibat. Kaya sabi ng mga Philistine, oh, ito ang totoong warrior. Kahit bata siya, ay hindi siya natakot. Meron siyang tinatawag na ability, yung pagiging mabilis. So, yun nakita ho natin, parang si Manny Pacquiao, ano, ang bilis. Yun yung technique ni David, yung bilis. Manny Pacquiao ay maraming pinatumba. Kaya hindi ho biro yung title na kanyang nakuha, yung 8th world title ng world champion. Kaya nakita ho natin, dinaan niya ito sa bilis at lakas. Kaya kaya-kaya ho natin yung kalaban ho natin. Kaya-kaya ho natin yung hamon na kinakaharap natin ngayon. Number 6, study what you have. Now, study what you have. Ano man yung meron tayo. Oy, meron kaming kasabihan sa Tagunoy. Training is my happy hour. Woohoo! Amen. Amen. Yan. Amen. Yan. Nagtatanong kasi ako, bakit kaya bato? Smooth stone. Girl. Yan. 'Di ba 'di ba minsan kasi ang bato, 'di ba may square o kaya may mga ano-ano butlig-butlig o kaya hindi siya smooth ano. Ba't pinili niya yung smooth o kaya halos almost bilog? Kasi napag-aralan pala ito no. Ang sling pala, ang basic pala noon, mas accurate pala as long as na ang sling ay smooth. So yan po yung pinag-aralan ni David dito. You study what you have. Kung ano yung meron ka, dapat yan ay meron kang pag-aaral dyan. Then makikita mo ay may mastery, may specialization. At gusto ko matandaan ng lahat ito. Lahat kayo, sabihin mo sa katabi mo, you are most valuable. You are. You are rare. Yan, sabihin mo nga, rare. Are rare. Oo. Alam nyo ba yung tinatawag na common? Pag common, mura lang yan. Yung graba, buhangin, tsaka ano pa, mga bato-bato. Ano lang yan, common. At pero yung gold, ano yan, very rare. Yan yung valuable. Yan yung tinatago. Walang nagtatago ng graba, walang nagtatago ng buhangin. Pag bumili ka nga ng ginto, yung gold, ay maliit lang na earrings o kaya bracelet, ang mahal-mahal niyan. Yung singsing ay lalo pagka maganda yung bato, inaabot ho yan ng napakamahal, more than 20 plus o 30 plus. Nakakita nga ako ng more than 40 plus. So, pero tingnan mo ha, liit-liit lang nun. Pero nakakita ka ba ng 40,000 na buhangin at graba? Mga 20 dump truck na yun. Ganun siya kadami. Kasi common. Tandaan ho ninyo, paano naging uncommon si David?
Paano siya naging uncommon? Kasi meron siyang tinatawag na discartability. Kaya very uncommon siya. Very accurate yung kanyang pagtitirador. Kaya pagka ikaw ay merong ganyang ability, anak ko, very uncommon, hindi ka sakop ng tinatawag na financial difficulties. Hindi ka sakop ng tinatawag na unemployed services. O kaya, alam mo, pagka sa panahon na ito, madiskarte ka, magluto ka lang ng ulam, magtinda ka sa kapitbahay, magkakapera ka na. So, yung stewardess na nagtinda ng avocado na nakita ko, nakamove on na siya. At ang dami niyang order, buy online. Yan. Di ba? Yung isang kapatiran natin na member po ni Dr. Miles Monroe, true to life story po ito, na lay off siya sa isang hotel. Siya po ay isang ano yata doon, nagtatrabaho. At natanggal ho siya. So nagka-problema siya, pastor. Sabi niya, pag-pray niyo ako, ganito, tatanggal ako. Ang problema ko, umuupa ako ng bahay. Meron akong 3 anak. Kasi solo parent lang siya. So sabi ni Dr. Miles sa kanya, anong meron ka sa bahay? Sabi niya, wala siyang maisip. Pero nung huli, naisip niya, meron pala siyang kalan. Sabi niya, meron akong, anong tawag doon? Yung kalan? Yung, yung oven. Sabi niya, meron ka palang oven eh. Sabi niya, ipagluto mo ako ng cookies. Sabi niya, pagluto mo ako ng cookies at patikimin mo ako. Sabi niya, hindi ako marunong magluto. Sabi niya, napag-aaralan yan. Tapos pag nakapagluto ka na, nakagawa ka na ng masarap, bigyan mo lahat ng kasama mo doon sa hotel ng testing mo sila. Then, pa-orderin mo sila. Alam niyo po, after a week, bumalik yung babaeng ito at binigyan niya si Dr. Miles ng cookies. At alam niyo ba na to make the long story short, yung babaeng ito na solo parent lang siya ay naging milyonaryo dahil sa cookies na yon. Imagine, yung financial difficulties, hindi niya na problema ngayon. Nung unang buwan, nakapag-hire siya ng 5 katao. Kasunod na 8 buwan, nag-extend na sila. Nagpatayo na siya ng mga extension. So, ang dami niya nang nakuhang mga... To life story ito, sa Bahamas nangyari. Yan, kaya gusto ko pong mahamon natin ngayon na tayong lahat ay may ability. Tayong lahat ay may specialization Huwag tayong susuko. Huwag mong gawin mong ang very common ang isip mo. To exemplify, dapat meron kang ability o potential na binigay sa ni Lord. Number 7, see the potential of your resources. Tayo pa. Yan. See the potential of your resources. Dapat makita mo yung kakayanan ng resources. Ang resources natin, not sword, not spear, or shield. Only David see the potential of his sling. Kaya madiskarte siya. Pag sinabing source o resources, ang resources, yung ginawa ni Lord nung gumawa siya ng fish, gumawa siya ng water, nung surrounding at ng environment. Pero nung gumawa siya ng halaman, ng trees, ng mga gumagapang doon, gumawa siya ng ground. Kaya ang environment o kaya yung potential ng resources na yan ay nasa ground. As long as nasa ground yung isang puno, hindi siya mamamatay o hindi siya mangunguluntoy kasi yun yung resources niya. Kaya kung anong meron doon sa ground na yon, ando doon sa puno na yon o sa halaman na yon. Kasi ang resources niya yung ground. Ganon din yung sa fish. Kaya ang matindi lang doon, pag umaalis ka sa ground, ikamamatay mo yon. Ganon din yung fish. Pag umaalis ka doon sa resources mo, mamamatay ka. Kaya dapat makita mo yung potential mo, yung connection mo kay Lord, yung resources mo si God, natin ngayon, katulad si David, ay unlimited. Yung potential na yan na resources na pinanggagalingan ng ating resources na yan, ay walang iba kundi si God, na unlimited God,
can able to do exceedingly abundantly and above. Kaya dapat makita natin na He can accommodate even sa panahon na ito. Kung meron ka talagang nakikita sa panahon na to, dapat nakikita mo yung potential mo, hindi yung kahirapan, hindi yung panghihina o pananamlay, hindi dapat yung discouragement. So, yon, hindi negative dapat ang makikita mo ngayon. Kaya dapat ang katulad ni David, yung resources niya nakita niya, unlimited God ito. Kaya malaki nga, pero sabi niya madali ko tong patamaan. Number 8 tayo, you must see beyond the normal. So dapat meron kang nakikita. Kung ano yung nakikita mo, yan ang mangyayari sa iyo. See the potential of your resources. Yan po ang number 7. Number 8 ay see the beyond the normal. Dapat meron kang nakikita. Kung gusto mo mag-exemplify, yun, dapat makakita ka over the normal. So, may tinatawag na new normal ngayon. Face mask, face shield, pero tayo meron. No, new normal. Faith shield. Amen? Meron tayong faith shield. Hindi tayo mahahawa. Sabihin mo nga, hindi ako mahahawa. Number 9. Understand the true nature of resources. Yan. Understand the true nature of your resources. So, okay. So, naintindihan ba natin yung resources natin ay si God at ang resources natin na ito ay siya yung katulong natin. Sabi niya, David ay must see the beyond the normal. Alam mo, dapat na nature natin, nasa isip pa lang natin, tinatalo na natin ang kalaban. Amen? Lahat ng dinideclare mo ngayon ay dapat mangyari at ito ang dapat mangyari. Katulad nung dinideclare din ni Goliath, ipakakain kita sa ibon, sa himpapawid. Pero sabi ni David, ikaw ang tatulungin ko. Kaya importante yung anumang declaration na ginagawa mo araw-araw. Amen? Let's do it. So gagawin na natin to ngayon. Sabihin ko natin, I can do all things. I can Okay. do all things. Who strengthens me? Who strengthens me? And I am overcomer. And I am Overcomer. I am victorious. I'm victorious. Isa pa, I am revived. I am revived. I am a winner. I am a winner. Diniba ko lang ng konti yung declaration ni David, pero as much as possible, dapat, alam nyo, kauulit-ulit mo ng salita, nagkakaroon ka ng faith eh. Naririnig mo rin yung sinasabi mo eh. Kaya sabi sa Bible, faith is coming by hearing, by the hearing, and hearing by the word of God. So dapat inuulit-ulit mo yan, may declaration ka, I am a champion today. Kaya ako, dinideclare ko, hindi ako maghihirap. Hindi ako mamamatay sa sakit. Dinideclare ko yan. Every day, at from time to time, dapat naririnig mo, nagdideklara ka sa sarili mo kasi minsan, yan, ang kalaban yan pumapasok sa isip eh. Mga negative, kung ano-ano mga negative, narinig mong ganito, naku, maraming nang nahawa sa COVID. Meron kaming kapatiran sa Agunoy, kapatid ng kapatiran, nakarinig lang na nagkasakit yung kanyang kausap ng COVID. Parang sabi niya, parang nananamlay na siya. Kausap ko kanina yung kapatid niyang matanda. Sabi niya, para na siyang nadidiscourage at ayaw na lumabas ng bahay. Takot na. Pero alam niyo po, ang laban natin nandito. Kaya dapat punuin mo lagi yung isip mo ng Word of God. Hindi ako matatalo, hindi ako matutumba. By the way, lahat naman talaga ay natatakot minsan sa COVID, ano? Ang nangyayari lang talaga pagka wala kang resources na maganda, talagang puro negative ang matatanggap mo. So number 10 ay act and step up. Paki-check yan. Act and step up, hindi set up. Act and step up. Yan. So, okay, nakita ho natin yung laban. Pinatumba ni Haring David, hindi pa siya hari noon, bata pa lang siya. At kaya ko sinabing step up kasi hindi lang niya pinatumba, pinugutan pa niya ng ulo. Ibig sabihin, sinisigurado niya na ipahihiya niya yung kanyang kalaban. Ito yung nagbago ng buhay ng batang si David.
Hindi lang siya hindi lang ito nagpabago. Ito yung magpapatuloy at magwawagi at nag-i-invite pa ng pagwawagi sa ating mga buhay. Tingnan nyo ha. Small battle, sabi niya, yung mga small battle ko, yung oso, yung leon, pinapatay ko yan. Yan yung small battle ko. Pero mas matindi ngayon. Meron akong big battle. At ang big battle ko ay yung giant. Yung kinakalaban na giant. At yung giant na yon ay kayang-kayang patumbahin dahil sa tulong ng Panginoon. Hindi sa galing mo, of course magaling tayo, pero sa pangalan ng Panginoon, matutumba natin ang kaaway. At ito ang nagpabago kay David. Sabi niya, small battle, small reward. Actually, wala nga siyang reward doon eh. Pinoprotection na niya lang yung kanyang kawan. Pero yung giant, may big battle siya, yung giant, may big reward. Ano yung reward doon? Sabi niya, ang sino bang makakatalo kay Goliath ay magkakaroon ng exemption, tax exemption sa family. Ang pangalawa ay ipakakasal sa anak ng hari. Ang ikatlo ay bibigyan siya ng napakalaking kayamanan. Sino may gusto noon? Yan. Lahat ng may gusto. Sabihin mo nga, woohoo! Yan. I can step up. Yon. Hindi lang puro forma. Kaya pagkatapos siyang pinugutan ng ulo, ginawa ho niya ay nung mapatumba ay hinamon, nakita nung Israel, natakot yung kanilang kalabang Pilisteo at sila po ay kinubkob ng bansang Israel. Biglang tumapang itong bayan ng Diyos. Biglang tumapang ang mga anak ng Diyos dahil sa ginawa ni David. Mula sa araw na yon, itinalagay sa isip ng mga Hebreo, ng mga kawal, na kung kaya ni David, makakaya din nila. Kaya pag binabasa mo yung history, ako mahilig ho ako sa history, si David may tinatawag na mga generals, mga piling kawal. At ang magaganda ho sa kanya, lahat doon sa mga magigiting niyang kawal, mga piling kawal na yan, may mga title pa yan eh. May grupo siya ng 30, may grupo siya ng mga mandirigma. Lahat ng yon pumatay ng leon, pumatay ng oso, lahat ng yon pumatay ng mga higante. Kasi kung ano yung leader, magagawa din ng mga follower. Gusto ko pong makita natin lahat to ngayon. Kung kaya naming patayin ang kahirapan sa panahon na ito, magagawa mo rin sa pangalan ng Panginoon. Kung kaya naming magtagumpay mula sa out of nothing, nobody, yung wala tayo, kaya din ng bawat kabataan ngayon na patayin yung kahirapan sa buhay ng pamilya niya. At itong hinahamon natin ngayon, I can step up. Kaya gusto kong iparinig sa inyo yung declaration ko ngayong gabi. Pagtagumpayan mo lang yung mga small battle mo. Then, sa next challenge, next battle, big battle na. Pero sabi ng kantang ito, i-share ko lang yung kantang ito, very small, very short song, declaration na mula ngayon sa araw na ito, hindi ako papayag na hindi ako magwawagi, hindi ako papayag na hindi ako magtatagumpay. This is how I fight my battle. Sabihin nga natin lahat sabay-sabay. This is how I fight my battle. This is how I fight my battle. Yan. Okay, nandiyan na yung lyrics. Ayan. Declaration ngayong gabi. Ako pinalitan ko yan eh. This is how I win my battle. Yan. Pakinggan natin. Woohoo! Hallelujah! Habang humaharap si David, ito ang dinideklara niya. Hallelujah! Hallelujah! Surrounded by you. Declare it, declare it. Surrounded by you. Come on. Like I'm surrounded by you. Hallelujah. I'm surrounded by you. Declare it. Sige. Battle. Come on. Fight my battle. Come on. It's how I fight my battles. It's how I fight my battle. It's how I fight my battle.
Kaya ano man yung hinaharap mo ngayong battle, small battle man yan, giant battle, diretso lang, ay hinahamon kita, overcome your battle, win your battle. Hallelujah. In the name of Jesus. Katulad ni David, Amen. maging matapang ka. Kung gusto mo mag-exemplify, dapat makita sa atin yan. Win your battle. Alam niyo yung mga battle natin? Every day? Your journal, your devotion, your temperance, your anger. Handle your battle. Hallelujah. Taso natin lahat yung ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. Para sa akin, magwawagi ka kung yung isuko mo yung mga battle na yan sa Panginoon at hayaan mo na magtagumpay ang Panginoon. Come on. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Merong mga kabataan ngayon na malungkot. Hindi ko alam kung bakit siya malungkot, pero sinasabi sa iyo ng Panginoon, dumating na yung panahon para lumaya ka. May mga kabataan dito kaya malungkot kasi nasiraan ka ng loob. Marahil galit ka sa magulang mo. Kaya napilitan ka lang sumama sa virtual na camp na ito. Pero sinasabi sa iyo ng Panginoon, it's time to overcome your small battle. Hallelujah. At sa gabing ito, I declare na lahat ay magkaroon ng magandang relasyon sa kanyang pamilya. In the name of Jesus. Overcome your small battle and the giant battle will overcome also. Kailan mapagtagumpayan natin yan? So sa gabing ito, Panginoon, meron kaming mga kasama, marahil durog siya, marahil discourage siya. Pero ngayon, may mensahe na dumating sa amin ngayong gabi para kami mag-exemplify. We need to fight our battle, Lord God. Para kami mag-exemplify, kailangan namin tumayo at maging matapang para sa battle na ito. Makahanap ka ng mga David sa puso ng bawat isa. Makakita ka ng munting bata katulad ni David, maliit lang pero punong-puno, Panginoon, ng tapang na galing sa iyo. Ngayong gabing ito, si David, batang kaharian yan. Kaya siya matapang. Back up siya ng langit. Alam nyo, yan ang pinakamagandang nangyari sa buhay nating lahat. Kapag sinamahan ng langit yung ating ginagawa, hindi mo mararamdaman nag-iisa ka. Kahit hirap ka na, yung ginagawa mo, pag binakapan ng langit, magpa-prosper. Yung ginagawa mo, mag-grow. Magiging source ka ng mga encouragement sa iba kasi ikaw ang mag-set ng example. At sa gabing ito, pinapanalangin kita, win your battle. Win your small battle. Then you will face against the big battle and you will also win. Sa gabing ito, hallelujah. Hallelujah. Sa lahat ng churches, sa lahat ng pastor, sa lahat ng mga kabataan ngayon, puspusin mo, Panginoon, ang good idea na ito. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus, I declare and I decree, walang lalabas sa gawain ng camp na ito na discouraged. Naramdaman niya na minamaliit pa siya. Naramdaman niya na siya ay hinahamak. Tulad ng hahamak sa kanya. Sa gabing ito, palayain mo ang sarili mo sa pangalan ni Jesus. Palayain mo yung sarili mo. Meron dito, matagal ka nang nakakulong sa sitwasyon na yan. Sa salita na sinasabi sa iyo ng mga tao. Pero sa gabing ito, gusto kang palayain ng Panginoon. Gusto kang palayain ni Lord. Kabataan ka. Meron kang bagay na hindi na isusuko pa. Gusto ni Lord, lumaya ka dyan sa battle na yan. Sige, surrender mo yan sa Panginoon. And you will ever reign in Christ. Pwede ka maghari sa buhay nito. Kung hindi ka pa nagtatagumpay katulad ni David, sa gabing ito, ito ang pasimula na mga pagtatagumpay na laban sa buhay mo. Sige, taas mo ang iyong kamay sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Tamahan mo, Panginoon, ang mga kabataan na ito. Tamahan mo yung mga kabataan na ito na pakiramdam nila sila ay nag-iisa. Pakiramdam nila na sila ay iniwanan. Yung mga hindi ayos ang relasyon sa magulang, yung mga may problema sa tahanan, yung may mga problema sa trabaho, sa kanilang future, Panginoon. Lord, we will win this battle.
Hallelujah. Hallelujah. Salamat na matay ka para sa amin. Salamat sa abilidad. Salamat sa potensyal na nilagay mo sa amin. I would like to say, the Lord God, we love you because you are the source of all this ability and potential of being a winner and victorious army of God. Katulad ni David. Mula ngayon, gamitin mo ang mga piling kabataan ito. Hindi sa kasamaan. Gamitin mo yung bawat isa. Kagalingan ng kanilang kapwa to reach out many souls and young people today. Salamat po, pinagpala mo po ang bawat isa. Kaya mong magministeryo ka sa puso at isip nila, Panginoon. At dala-dala nilang mensaheng ito hanggang sa matapos yung gawain ito. In Jesus' name. Everybody said, Amen. Yes, good evening sa lahat. Hallelujah. Thank you. We're going to sing that song. I give you my heart. If you want to win our battles, it will start from within by giving our hearts, our lives to God. Kaya awitin po natin yung dito direct. Thank you, Jesus. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Oh, that is within me will give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone.
my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. So, it's how we fight our battles, Lord. It's how we fight our battles. Start winning on the inside, Lord. Start giving up things na hindi na nakakalugod sa iyo. Start prioritizing the things that need to be prioritized in our lives. Unahin namin mga bagay na dapat namin unahin, Panginoon. Isuko ang dapat isuko sa Panginoon. Relasyon, mga maling relasyon man ito, mga kahinaan man ito, Panginoon, mga addiction man ito, Lord. Lord, there's so much battles on the outside, but first we must win the battles on the inside, Lord. So Lord, right now, a sign that we are serious, and I believe lahat na naiwan dito ngayon, Panginoon, are so much serious to really win that battles in our lives, just like David, really be up to the challenge ng buhay, ng mga pagsubok, even ng pandemya ito, Panginoon. Because there are young people here right now, Lord, na seryoso, Panginoon, ay ipanalo ang laban na ito, Panginoon. Para sa iyong kapurihan. Para sa iyong galwalitan, O God. With their struggles, their weaknesses, O God, their things, their issues, na nais mo ayusin sa aming buhay. Let this night be the night that we can really stand and it just like David stood against a Goliath na walang gustong marap, pero just like David, he stood up to win this battle. So Lord, right now, ano man ang mga hamon ng buhay, ano man pagsubok na meron kami ngayon, bilang kabataan, sa pamilya namin, sa pag-aaral namin, sa trabaho namin, sa mga relasyon, mga katauhan namin pa noon. Sa pangalan ng Jesus, Lord, we just declare, as we so much declare, victories over this thing, O God. Lord, we just declare, O God, right now, ikaw nga po pa ng tunay na magbibigay ng tagumpay. So right now, mga kabataan, I just want to give you a minute or two just to surrender to God. Whatever you need to surrender so that you can really start winning your battles from the inside. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Ikaw magsuko. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. At kung mayroon mga pastor dyan na nasa Zoom pa ngayon, I just want you to just lay your hands on those pictures na nakita nyo ngayon. Can we have a spread of screen of gallery view ng mga kabataan? Just go over the pictures of these young men and women. Just pray over them. Pray over them. Just lay your hands on them. Sige po, pwedeng paki-gallery view po ang ating just pray mga pastors. Kung nandun po kayo mga pastors, just look, mga leaders, if you can have the heart to pray for specific people, just point your hands towards them, just help them to win their battles for God. Lord Jesus, Lord, we lay our hands on this monitor, oh God, and these young people. Lord, you know ano man ang kalagayan nila, Panginoon.
Just like we've seen in the reflection, Lord, I just pray that right now that you'll just reach them out, oh God. Reach them out in Jesus' name. In Jesus' name, oh God. Yes, oh God. Thank you, Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Jesus, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, oh God. Yes, Lord Jesus. Amen, amen. Yes, Lord Jesus. Just like Pastor Mon, sure kanina na may mga kabataan dito na may mga dinadaanan, may mga nag-open up na sa kagabi, pero right now, alam ko maraming pakinakusap si Lord. Maraming mga bagay na dapat pagtagumpayan at kaya mong pagtagumpayan kabataan. You just don't realize how much strength you have, just like David. May kalakasan siya na harapin ang the greatest battle of his life. And just the same, you too can defeat your Goliaths. Ano man yan, pamilya man sa problema nga sa pamilya, kahingaan, depression, anxiety, sakit, isang mga COVID-19, itong pandemya, you have the strength. You just have to find it right now in your heart from within. Thank Jesus, oh God. Yes, Lord. Thank Jesus, Lord. Thank Jesus. Give your heart, Lord. Yes, Lord. Amen. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every Tapos nung umagamit sa Panginoon, sign of surrender and a sign of victory also, that you're taking victory over these things in your life. Come on, raise your hand. Both as a sign of strength and a sign of victory. Lord Jesus. Lord, we lift our hands towards heaven, O God, claiming our victory, O God, over sins, over weaknesses, over these trials, O God, over these issues in our lives, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, O God. Salamat sa Panginoon. Salamat sa tagumpay, Panginoon. Salamat sa Panginoon. That you're surrounded, Lord. We know that you are the one who's surrounding us, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo.
Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa tagumpay. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po na patuloy mo kami binibigyan dahilan para magpatuloy sa buhay na ito, Lord. That we are not losers, oh God. We don't have a victim mentality, but we have a victor's mentality just like David, oh God. Salamat sa ipananawan. Salamat sa ginamit mo sa amin sa gabing ito. Salamat po sa patuloy na revelation. We do know, Lord, na lahat ng tumanggap ng katotohanan ito is more than a conqueror even right now, oh God. We declare that we are victorious in Christ Jesus. Declare that greater is He that is in us than He that is in the world, oh God. And we have overcome because we are more than overcomers, oh God. Kaya salamat sa Panginoon. Patuloy mo namin sa ibabalik ang kapurihan, kadwalatian, Lord. And from this point on, Lord, we will be more aggressive, oh God, in fighting our battles in the name of Jesus and winning our battles for the glory of God. For this we pray at lahat na matagumpay, mag-ingay at magsabi ng malakas na Amen! Amen. Amen! Praise God! Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah!